kulay dito. As a matter of fact, sir, wala akong kulay. It's just dark. Ang closest na kulay meron ako ay kayong Mangge. Mas close pa ako kay BBM. Pero bawat Pilipino ngayon gusto na siyang mag-resign. At bawat Pilipino kailangan mag-make kayo ng stand. Dahil kapag hindi kayo magsalita, you're as good as being complicit with the corruption. Kaya responsibilidad natin, bawat isa sa atin, kahit love nyo pa si BBM, at sabihin na ninyo, mag-resign na siya. Pero may solusyon dyan, mamaya pag-uusapan natin. Lahat kayo magiging happy. Huwag kayo masyadong magulo, alright? Huwag natin exclude yung mga ibang kulay. Yung salita na yan kasi na-resign, parang sinasabi nila ngayon. Ako yan eh. Oo. Bawal mong sabihin yan dahil according sa mga ito pa masama, sa mga abogado pa man, na nagsasabi na makukulong ka o pwede ka kasuhan ng inciting prosecution kapag ka kinataga mo yung BBM resign. Ay, wala na sila, Atty. Harold, kakasigaw na ng BBM resign. Kaya nga medyo nag-alala ko, pero alam ko naman si Atty. Harold, sanay na sanay ko eh. Oo, sanay na sanay dahil si BBM mismo. Ang kanyang administrasyon ang nagkaso sa akin, pinaresto ko at pinakulong. Sanay na ako dyan, wala na akong takot dyan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang karapatan nating magsalita at gumawa ng stand kapag meron tayong nakikitang kamalian. Dahil once na nagiging complicit tayo sa lahat ng ginagawa nilang kalokohan, deserve natin magpaloko at maarte. Kaya kung gusto natin ng pagbabago at isang masiglang Pilipinas, kailangan natin isigaw ang dapat natin gawin. Hindi lamang dapat tayo huminto na ayaw na natin korupsyon. Ano ba yung natural conclusion yan? Eh di umalis ka na, BBM. Alright, please. At ang natutunan ko sa yung mga nakikinig po dito, yung BBM resign, kahit na po sabihin niya yan, hindi kayo makukulong. Pwede kayong kasuhan, pwede kayong gawa ng kwento. Pero yan po ay hindi inciting to sedition, hindi po yan inciting to rebellion. Ang sinasabi ng batas, and Atty. Harold is here, ang masama pag nanawagan ka ng violence, ang masama pag nanawagan ka na gumamit kayo ng dahas para dun sa inyong itinutulak. Katulayan, kahit sabihin mong ikulong si BBM, walang problema. Kasi dapat siya humarap sa proseso ng kaso, sa lumalabas na mga ebidensya ngayon, tumutulong sa kanya. Yung sinasabi ni Saldico, yung delivery ng pera, yung papel na lumalabas sa Committee on Operations, lahat po yan. Kasama sa proseso yan. At sa aking pananaw, siya ang mastermind sa nakawagto. Kaya yung panawagang ikulong si BBM, hindi rin po iligal yan. Tama, Atty. Harold? Yung Atty. Harold, yung difference between dissent and sedition. Binuloko lang tayo nitong mga kakampi ni BBM para hindi tayo magsalita. Alam niyo po ba sa ating konstitusyon, ang pinakamahalagang karapatan dyan ay yung karapatan nating magsalita. Dahil yan lamang ang tanging paraan para mabantayan natin at maipahiya natin ang mga taong nanloloko sa atin. Kaya iilan lamang ang mga krimen na nasa Revised Penal Code at saka Anti-Terrorism Act na nagsasabi na bawal. At yun ay kapag publicly nag-i-incite ka ng sedition. Ibig sabihin, kapag sinasabi mo, wag mo nang sundin yung ating mga civil authorities o anumang agency ng ating bansa, hindi naman tayo sumisigaw na wag natin silang sundin. Ang sinasabi lang natin, bossing, umalis ka na dyan. Dahil yun yung natural. Nag-express lang tayo ng ating personal opinion. At ganoon din sa inciting to rebellion. Kapag nag-incite ka na, oy, mag-take up na kayo ng arms at dirahin na natin itong government. Wala namang sumisigaw ng gano'n. Hindi po ba? Yung civil disobedience, huwag ka magbayad ng quiz. Ginawa ng marami yan. Naalala mo nung panahon ni Cory Aquino. Na hindi naman nila makulong mga tao. Dahil nakita na napakarami ang nagalit. Ang masama talaga, pagka medyo dahas na, di ba, violence na, yung sinasabi na Atty. Harold, yung civil authorities, yun ka, hindi ka na sumusunod sa mga patakaran, yung tuli ng patas, yan, medyo masama yan. Pero dito sa ginagawa natin, and I will agree 1,000% kay Atty. Harold on this, yan lang ang karapatan ng pinakamahirap na Pilipino, pinakamayaman na Pilipino, magsalita tayo. Tingnan natin kung anong nakita natin pagkakamali sa pagpapatakbo ng ating bansa. Kahit na yung mga Korte Suprema, marami ng desisyon sa ginawa dyan sa libel. Pagka ikaw nagsalita at ang tinitingnan mo yung kabutihan ng karamihan at wala namang sinasabing voting, wala namang sinasabing wala kang yung iyo ay pansarili lamang, naging mahiyayang tao, wala kang dapat kaso ng libel. Maging cyber libel sa panahon ngayon. Ito nga, kanina may mga kababayan tayo ng mga nagko-comment sa ating live feed. Yung bang pagtatawag na OFW, hindi kami magpapadala ng remittance para maramdaman ng gobyerno na galit na kami mga OFW. Yan po, sabi nila dati, pwede silang kasuhan ng economic sabotage. Tama ba yan? Pera nyo yan eh. Yung girlfriend ko nga hindi ko binibigyan ng pera eh. Kakasuhan niya ba ako ng economic sabotage? Sugar daddy! Asan na yung pera ko? Kasuhan ka
mabigyan. Ganun din siguro yung mga OFW. Pawis at dugo nila yan. Kung ayaw na nilang magpadala sa kanilang mga kamag-anak dito, pera nila yun. Huwag natin pakialaman yung pera nila, okay? Sa OFWs, yan yung kanilang maliit na pamamaraan para iparamdam sa gobyerno na nagagalit sila. Sino bang ayaw magbigay ng pera sa kanilang pamilya? Pero sinasabi nga nila, teka lang, please tayo. Ito lang muna ipapadala ko kasi nga napupuisit ako, ikaw na din naman ako, OFW ka, nagtatrabaho ka, ang layo sa pamilya mo. Pagkatapos makikita mo na nanakaw yung pondo, hindi lang milyon ha, hindi lang dami milyon, bilyon. May kakwento ko ni Alda, nung panahon ni Era, ang kaso niya noon, plunder, maraming sangkap doon, may Muslim Foundation Fund, may illegal wedding, tapos yung tinamaan niya doon ng pondo, yung kay Governor Chavit, kanina kasama natin, yung tobacco, excise tax, okay, 133 million. So, nagkaso doon, convict si Pangulong Hirap, anyway, later on naman, nagkaroon siya ng pardon. Noong panahon ni Pangulong GMA, yung PCSO, meron silang intelligence fund. Nagkataon, nakapirma si GMA. Pumirma lang siya sa gilid. Kasi parang meron na solusyon, sinasabi nila, they will utilize the intelligence funds for certain purposes. So nagkaroon ng kaso doon. But nakuit siya. Ang presyo nun was 365 million. Hindi niya ginamit lang po na yun, hindi sa opisina niya. Nagkaroon, may pinirma lang siya na parang kinonfirm niya o na-recognize na resolution, wala sa authority. Kasi PCS resolution na pinirma niya, acquitted siya. Dito, doon pa lang sa isang district engineer, nagsoli ng pera, 100 billion para na. Pero magkano pinag-uusapan natin na pumasok? Ang sinabi ng delivery is 56 billion. Yung debate nila ni Santiago. Sabi nila, hindi kami nag-deliver ng pera. Diba sabi nung sinasabi Santiago, ako nag-deliver sa pera. Hindi kami. Sabi ni Santiago, ibang pondo yan. 56 billion pesos. Can you imagine yung grabe na laking pera o OFW ka narinig mo? Yung buwis na binibigay mo, dahil ginagamit ng pamilya mo, nag-aaral sila, bumibili sila, nananako ang pondo. Ito ang sama ng loob ng maraming OFW. At kasama po natin ngayon via Zoom si dating Presidential Anti-Crime Corruption Commission na si Grego Belica. Hello sir, magandang hapon, tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Boss Dada, Pong Mike, and Attorney Harold sa mga stabilizers. Yes, the stabilizers. The stabilizers. I've been following the discussion. Tama po yan. Dagdagan ko na yung kay Pong Mike. I remember 2013 when we filed against questioning the constitutionality of the court barrel system. Yung PDAF. 70 million lang po per congressman ang allotment nun, 250 million per senator. All in all, 24 billion pesos a year. Yan po, galit na ang Pilipino noon dahil naalala niyo po si Janet Tapones. 10 billion pesos po ang mga pinakawalang diskarte niya. Ibigay sa congressman, senador. 10 billion pesos, galit na po ang Pilipinas noon. Samantala ngayon po, this is unimaginable. Parang too big to believe nga narinig natin 26 billion pesos yung deliver sa bahay ng Pangulo, tapos meron 2 billion pesos a month dinideliver sa speaker, tapos 1.4 trillion na sinasabi sa Congress na naubos na sa flood control, tapos wala pa rin pong, tapos ang top of it all, tinuturo na ng mga witnesses ang Pangulo, si Speaker, pero wala pa rin nangyayari, nagrarally na, pagod na ang tao sa rally. So, hindi ko naman maintindihan kung ano mangyayari sa bansa natin. Tapos meron tayong ombudsman, Mike, pwede natin to si Boying. Hindi natin sa bahay na to. Natatakutin pa ang mga tao na yung magsasalita raw ng resign, pwede niya ipakulong. Kaya nga kahapon, lagay ako sa aking post. Sabi ko, sige, magbibigay ako ng 100,000 piso sa sino mang tao na makapagtuturo sa akin sa batas na nagsasabi ang manawagan ng resign, bawal. Wala pong ganun
It is true that it is the President's prerogative to resign or not. Pero yung manawagan para sa resignation, karapatan po ng mga Pilipino, yun na ating pinaglalaban at pinapailan ngayon. At saka yung daang-daang bilyon na salapi na ninanakaw, BBM at mga kabarkada mo, kailangan nyo ba yung ganyang kalaking pera? Eh, ang nagaganda na ng mga kotse ninyo, ang lalaki na ng mga mansion ninyo, BBM, may anak ka ba sa labas? Wala ka namang anak sa labas eh. Pero na ba kamahal ang kokain ngayon? Yun ang kamatata ang bisyo mo eh. Hindi mo kailangan ng daang-daang bilyon na pera, please. Hindi lang, alright? At saka yun nga, yung optics ngayon, pinalalabas nila na kauna-unahang presidente na nakapagpasoli ng pera. Kasi yung binabanggit mo kanina, Kong Mike, yung milyon-milyon na isinoli nitong mga DPWH ng mga taga-DPWH. Sinasabi nila na kauna-unahang presidente nakapagpasoli ng pera. 110 million pesos. At may kasunod pa daw, yung isang taga-Bulacan na magsusoli. Pero pag kinumpute mo naman lahat yun, yung nanakaw nila doon, kasi flood control projects na yun eh. Yung pinag-usapan lang nilang delivery, 56 billion. 56 billion. Ididikit ko lang yung kwento. Sabi ni Sandy ko, nag-deliver ako, sabi niya, ng 25 billion mula sa insertion ng Pangulo, 100 billion. So akala ko i-deny nila. Ang sabi ni Senator Ping, hindi, tama yan. Totoo, sabi niya. Kasi naglabas nila ng papel si Sandy ko. So sabi niya, pero hindi totoo na nag-deliver si Sandy ko. Ang totoong kumuha ng pera ay si Trikip, Alayba, Yusek, at si Yusek, Indian Cristobal. Sabi niya, sila nandoko, ginamit ang pangalan ng Presidente, kumuha ng pera. Sabi ni Sandy ko, hindi. Iba yung kinikwento ninyo. At saka hindi 26 billion yan, 52 billion ang diniliver kong pera. So pag pinagtugtog na natin yung dalawa, 77 billion. Hindi ba yung malinaw sa kung anong item yun? Basta sinabi lang ni Sandy, Bulacan lang ang pinag-uusapan ninyo dyan. Yung delivery na sinasabi mo, Yusek Bernardo. So, yan yung 110 million yan, walang kwenta yan sa overall na nanakaw na pera ng gobyerno. Pero mag-react na ako. Alam mo, hindi halos pagkain talaga nagsalita. Ang pakiramdam ko, may dadampot na sa atin ngayon. Huwag kayong mag-alala, ako lang magpapadampot mo. Ikaw ang bugado namin. Siyempre, abogado si Vice Mayor, so talagang alam niya kung nasa batas pa ba yung sinasabi niya o hindi. Tsaka, speaking of, yung sinasabi mo na cocaine, yung kanyang paggamit, sinabi naman niya ng kapatid. At paano ba? Kung halimbawa ako, bilang isang normal na Pilipino, kung tatawagin mo siyang adik, pwede niya ba akong kasuhan? Samantalang siya ay isang government official at merong issue ng droga sa kanya. Papasok dyan yung batas ng libel. Kapag public official ang kinikriticize mo, meron kang presumption of good faith. Dahil yan po ay isang paraan para ma-regulate natin ang kanilang behavior. Kung minsan-minsan, kailangan natin ipahiya sila ng konti. Kahit hindi kumpleto ang iyong ebidensya. Iba po ang standard kapag nagsasalita ka ng denigrating statements against sa private na tao at isang public official. Isang public official, mas mabigat po ang responsibilidad mo. Kailangan mong ipakita all the time sa taong bayan na beyond reproach ka. Napakataas dapat ng level ng integrity mo. Kaya kahit na merong maliit na suggestion, na merong kabawasan sa iyong integridad at honor, pwede kang i-criticize ng tao. Unless may malis ka. Wala namang malis yun. Yung kapatid niya mismo ang nagsasabi na nagdadrag siya. Pwede bang kapag sinabi kong addict si BBM, pwede bang isabay akong arestuhin kasama si Ivy? Mas gusto ko siyang kasama sa president. Yun ang gusto nilang gawin. Pero ako sana, yung sinasabing addict, hindi insulto yun. Kung ikaw, sasakay ka ng aeroplano or ni Harold Posnada, kasama mo anak mo, nalaman mo addict ang piloto, sasakay ka ba? Hindi. Sasakay ka ng bus. Kahit ikaw na lang, huwag na pamilya mo. Lasinggero, addict yung nagdadrive, sasakay ka ba? Ito bansa to. Marami tayong pinagbibilangang issues na ngayon. Delikado tayo. May problema tayo sa China. Baka biglang magkapira. Paano? Pag wala sa bisyo yung presidente. Paano ngayon kontrolado mo? NBI, police, military, armed services ng gobyerno. Pag sinabing patayin, terorista o ganito, ikaw
mga tao. So, ang point ko, pag tama yung sinasabi ni malice, pala, the term, not motivation, malice is the term. Yun, public official ka. Responsible ko kaya ho ako din. Yung mga kaso-kaso na ginagawa sa mga kasama natin, napakamalimu yan. Kailangan ang mga korte, no, I would hope that the Supreme Court would look into this. I mean, prosecution pa lang, the Department of Justice, na huwag payagan yung mga ganitong kaso kasi kung mahirap ka, wala kang perang pambili, wala kang panlaban, kakasuhan ka, harassment po yan. Karapatan ng bawat tao, ako, grabe sa akin ang muray. Grabe sa akin ang never ako nag-fight. Pinapapaya ako, huwag lang din yung threat of violence. Pero kung mga insulto, walang problema yun eh. Lalo sa isang opisyal, not in a private capacity, pang-usapan yan. Kaya sa lahat ng mga gustong magsalita ngayon na criticizing the President at kanyang mga kabarkada, huwag kayong matakot ha. Ako po, hindi ako natatakot. Ilang beses na po akong kinasuhan ngayon. Handa ulit akong makasuhan at makulong dahil alam ko sa bandang huli po ang katotohanan ang magwawagi. At magwawagi po ang lahat ng laban sa kasinungalingan at korupsyon. Kasama niyo po ako. Ilang pagkok kami na kanaro. Ilang pagkok kain yung pupusin. Bilong piso. Grabe kasi talaga yung pinag-uusapan nating pera dito. Yung sinasabi nga ni Sir Greco na yung kay Janet Napoles, hanggang ngayon hindi natin nakakalimutan yun. And every time na may isip natin yung pork barrel si Janet Napoles, paano kaya makakalimutan ng mga Pilipino ito? Ganito malaki ha. Ito kay BBM lang ito pinag-uusapan natin na 70+ billion. Alam mo, Sir Greco Chairman Greco, hindi umabot ng billion kay Napoles. Yung total fund, billion, pero yung mismo, million lang yun eh. If I'm not mistaken, Chairman Greco will know. Minsan, hindi na makakalimutan ng taong bayan ito. Dahil hanggang 2028, sorry, hindi na makakalimutan to. Kaya BBM, mag-isip ka ng mabuti. Ang mga gusto lang manatili sa pwesto ka ngayon ay yung mga nakapaligid sa iyo. Dahil gusto pa nila ng mas maraming pera, ng kapangyarihan, ng status, makatatakbo ka sa susunod na eleksyon. Pero para sa iyo personally, kabsat, manong, pababa ka na. Dahil lahat ng Pilipino ngayon, kahit Ilocano, kahit kasama namin sa bahay, gusto nyo bang mawala na si BBM sa kanyang pwesto? Sabi ko nila, oo. Wen Manong! Wen Manong! Sabi nila, at gusto na talaga siyang mag-resign. Kawawa ka BBM dahil palaki na ng palaki ang damdamin ng taong bayan. Baka magkaroon ng people power, baka mabanish ka ulit. At ang pamilya ninyo at bugbog sarado ka pagpapasok na yung 2028 national election. Ang pinakamaganda kaysa mag-take ka ng napakalaking risk na ganyan, Kapsat, mag-resign ka na ngayon honorably. Ang pogi-pogi mo pa. Kala ko mag-take ng mag-take ng Santa Mocal na okay. Ay, ginagawa niya na yan, sir. Hindi niya na kailangan ng advice ko. Sir Greco, paano ba yung pinag-uusapan natin yung kay Janet Napoles? Para may compare lang natin kung gaano kalaki itong problema kinakaharap natin ngayon. Malaki pero maliit. Ang total, yung lahat ng transaction sa NGO sa Dinali, 2 billion na. Pero ang pinaglalaro lang ng pera doon. Siguro per congressman yung 30 million a year. So, napakaliit i-compare. Mga kasama ko so na idagdag, habang pinanitinggan ko kayo, imagine ko na dadamputin na talaga kayo. Pero kayo matalala, kaya ako nandito sa labas. Dahil pag dinampot ko kayo, itatakas ko kayo. Sir Greco, Greg, kakalipay ko lang ito. Kasi apat lang ang pumasok na kaso kay Janet Napoles Marami talaga yun sinasabi na involvement, di ba? Maraming listahan. Pero yung actual na cases, apat lang I don't think umabot pa ka ng 1 billion Okay. Yeah, if you recall, di ba, si Senator Chicoy, Senator Villa, Senator Enrique, and actually tatlo lang. So, pagka pinagsama-sama mo, hindi na kasutang din yun Of course, yung sinasabi ni Sir Greco, and I agree with him, maraming mga listahan dati, but yung actual filing, ito dito sa tatlo na pinapagod sa Senator. Sige, diretso. Tama, strong man. At hindi na mahalaga ngayon kung 1 billion man lang yan. Parang, ang iniisip ko dito talaga, sorry. Sige lang, diretso lang, Sir Greco. Yung kumakampi kay BBM ngayon, kita mo na konti-konti nila nakita ko yung aerial shot ngayon sa Luneta. Halos marami pang tao sa mall. Pero clearly, ang mga Pilipino talagang wants him to step down already, to resign, to get out of the position.
Pero clearly, parang ayaw niya rin gawin. So this leaves us with, future impeachment or the election. But then, we should not stop us from telling him, telling the government, what to do. Example, okay, ayaw mong bumaba ngayon, di ba? Pero, magpa-imbestiga ka. Saka yung pinsan mo, buti nga, pinimbestigahan na niya si Martin, at lahat na involved sa control, pa-imbestigahan mo and let it be an open investigation. Tapos, hindi lang yung 100 million na ipabalik mo lahat. Si Alcantara lang yung 100 million na yun yung mga congressman at mga senador, na mas malaking porsyento kinukuha, pabalik mo rin yun, presidente ka kaya mong gawin yun kung gugustuhin mo. And lastly, dapat we should, the president should order his government to stop harassing people, protesting corruption. Dahil, ito lang pwede natin gawin magkita, aalisin pa nila sa atin. So, sobra-sobra na po ang pang-aabuso ng kapangyarihan. That's it. Back to you guys.